Isang malaking pasabog ang gumimbal sa bansa ngayong araw matapos maisiwalat ang umunay kabalbalan sa Okada, Manila. Ayon sa mga ulat, napakalaking katiwalian ang naganap sa loob ng kinikilalang Casino Hotel na umunay pinangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand Coutinho Jr. at ng kaniyang asawa na si Lizatanas Mags Marcos. Ang mga ulat ay batay sa isang malalimang imbestigasyon na isiniwalat ang sistematikong pangungurakot at iligal na transaksyon sa loob ng Okada. Sa mga inilabas na dokumento at testimonya, itinuro ang mag-asawang Marcos bilang mastermind at protektor ng nasabing katiwalian. Ipinakita ng mga ebidensya na may direktang partisipasyon at pamamahala ang mag-asawa sa mga iligal na gawain sa loob ng Okada. Ayon sa mga insider, ginagamit umano ang kanilang posisyon at impluwensya upang maitago at mapalakas ang mga iligal na aktibidad, kabilang ang pag-iiwas sa pagbabayad ng tamang buwis at pagpabor sa ilang mga negosyante. Nagbigay ng kanilang pahayag ang iba't ibang sektor ng lipunan at mga mababatas na nananawagan ng agarang imbestigasyon at hustisya para sa nasabing katiwalian. Maraming mga Pilipino ang nababahala at nagagalit sa mga lumalabas na ulat, lalo na't nasasangkot dito ang pinakamataas na lider ng bansa. Samantala, inaasahan naman ng publiko ang magiging hakbang ng pamahalaan at ang magiging resulta ng mga imbestigasyong isinasagawa upang mabigyan ng linaw at hustisya ang kontrobersiyang ito. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ng notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Although, yan, yung Pogo, Okada at heavy luggage, mga bangag ang nasa likod. Okay? So shout out kay former spokesperson Harry Roque, na kung saan ay gustong iligaw, okay, ni Al Tenco ng PAGCOR, chairman ng PAGCOR, kung sino ang tunay na kasabwat ng Pogo at kung sino ang tunay na kumakamal ng pera galing sa Pogo, galing sa Okada, galing sa heavy luggage, at sa kung ano-ano pang mga gambling operation nila. Okay? So recently, mga kababayan, I I think mag-iisang buwan na kung saan, 'di ba, inuugnay nila si Harry Roque, si Attorney Harry Roque dito sa raid na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Kasi nakitaan doon ng isang dokumento na kung saan ang pangalan ni Spokes Harry Roque at ang kanyang dating staff ay nakitaan doon sa pag-grade na doon. Pero ipinaliwanag, I believe na ipaliwanag ni Spokes Harry Roque. I hope ma-interview natin siya. Na-interview nga natin siya na the last time na na-interview siya, long time ago, para maipaliwanag niya dito, na siya lamang ay counsel nitong owner ng company, ng not company, ng establishmento kung nasaan ang Pogo operation. So, ayon sa kanya, wala siyang kinalaman sa operation kasi siya lamang ay abogado nitong Whirlwind Corporation, na kung saan ay yung place na yon ay nirerentahan nga nitong Thai Royal Court compound na yon. Pero syempre, mga kababayan, ang gustong gawin ng gobyerno, talagang idikit ang dating administrasyon, 'di ba? Idikit ang Pangulong Duterte. So, may mga sinasabi si Altenco, na chairman ng PAGCOR, na meron daw isang mataas na sekretary o gabinete ni Pangulong Duterte ang talagang involved dito sa Pogo operation na ito, kung saan naglalabi o nagto-tolerate dito sa illegal, not illegal, ng I think legal ang Pogo, 'di ba? Dito sa mga illegal na Pogo hub at mga illegal na mga Pogo hubs, kung kumbaga talagang idinidiin nila ang Presidenteng Duterte at ngayon si Spokes Roque, na
ginawa nila ng mga issue na, 'di ba, recently, hindi ko lang masyado tinututukan yun kasi ayokong i-highlight, okay? Yung mga kadyutahan nila. Pero dahil nabasa ko dito sa book, okay, na Kingmaker, mamaya pupunta tayo dito. Talagang confirm na ang nasa likod lahat ng pagnanakaw, sa Cabanabbayan ay walang iba kundi si Lisa, si Marcos Jr., si Tambalos II, si Altenco, at si Michelle Lazaro na counsel ng Okada. Later dadako tayo dyan. Pupunta muna tayo dito. Unahin muna natin yung pagbibintang sa Duterte administration at kay Spokes Harry Roque. Okay? Gusto ko lang linawin sa inyo, mga palangga, na hindi ko kinakampihan kung meron man pagkakamali yung previous administration. Kung meron talaga silang involvement, bakit hindi natin sila parusahan kung meron silang involvement? Pero ang punto de vista natin dito, sino ba yung nag-aakusa? Okay, tingnan lang natin. Okay pa, sound check muna tayo. Teka, parang hindi yata okay yung sound natin. Okay. Okay, so ngayon, sino ba ang nag-aakusa at nagbibintang na ang Spokes Harry at ang mga Duterte ay sangkot sa katiwalian? So ngayon, hinimay-himay natin at binalikan ko yung vlog ko actually, binalikan natin kung sino ang tunay na salot sa lipunan at sino yung mga nag-aakusa. Alright, siyempre wala nang iba kundi ang kampo ni Liza na si Altenco. Right? Na chairman ng PAGCOR na sinasabi niya na mayroong high-ranking government official na kasabwat daw nito na nagpa-facilitate o nagbibigay ng mga lisensya sa mga illegal na pogo. Paano magkakaroon ng illegal na pogo operation kung ito ay may lisensya? Di ba? So, yun ang sinasabi ng kampo ni Lisa Tanas. So, kung ako ang tatanungin ninyo, kung talagang gusto ni Kuting isara yan, kung ang tingin ninyo ay hindi maganda yung ginawa ni Duterte, which is ang dahilan ni Duterte dyan, kaya inopen niya yan sa Pilipinas, kasi makakatulong yung revenue ng pasugala na yan, ng legal na pasugala na yan, sa ating bayan. Sa panahon ni Duterte, talagang yung revenue ng mga pasugala na yun, hindi man lahat, for sure, naniniwala ako na may nagnakaw din noong panahon na yan. Diba? Hindi naman perfect ang gobyerno niya. So naniniwala ako na may nangawat din talaga at kumita dyan sa Pogo. Pero ang question, majority ng kanyang revenue ay nakikita mo yung epekto sa Pilipinas. Dahil noon, napakadaling lumapit sa DSWD, madaling lumapit sa PCSO noong panahon ni Duterte. Ako mismo ang magbabouch yan dahil ilan po ang nilapit ko sa panahon ni Duterte. Kung meron man mga pangit sa panahon niya na may nagnakaw, well, karamihan doon ay tinanggal niya. So yung mga iniimbestigahan pa, kung ano man yung mga sangkot nila, edi good luck sa kanila. Hindi ko sila ipagtatanggol. Pero gusto na, ba't mo ipagtatanggol? Tangin na, di pare-pareho lang silang, kung pare-pareho silang kawatan sa Cabanabbayan, ba't mo ipagtatanggol? Pero dito sa sinasabi ni Altenco, mga kababayan, na meron nga daw high-ranking official, which is ang tinutukoy niya dito ay si Spokes Harry Roque. I don't know kung pinatawag na ba siya sa Senado or sa Congress. Kasi gusto ni Chairman PAGCOR, Altenco, na imbestigahan ito. Siyempre para puruhan ang Duterte. Talagang, gano'n naman sila. Didikdikin kung sino, kung talagang itong mga tao ni Duterte, ito ang gumawa ng ganito, ito ang gumawa ng ganyan, dadadadada. Kung naalala ninyo, okay, intro ko lang yan sa inyo, pero tututok tayo sa katiwalian nila. Kung naalala ninyo ang ating vlog, first quarter, sometime June, July siguro, of 2023, sinabi ko na mayroong PSG, ayon sa ating puting ahas, na inuutusan ni Liza Tanas para mangolekta ng 150 million pesos a week kay Altenco ng PAGCOR. Dahil yun ay ipapagawa niyang bahay sa La Union. Remember that? Naisulat ko ba yun kanina, yung La Union na house na yun? Oh, anyway. Ayun, so naisulat ko dito. So kung naalala ninyo, na inulat ko sa inyo, 150 million a week according to our source.
na kinokolekta ng PSG. I don't know kung nandiyan pa siya, di ba? Hindi natin alam, pero ayon sa Puting Ahas, yung ibang mga PSG ay inuutusan ng baka ng inang gobyerno ni Bangag, lalo na si Lisa, ang mangolekta ng pera kay Altenco. Etong sinasabi ko, yung message na sinend sa atin, nandoon sa ating Maharlika channel at Maharlika Boljacaira na tinake down nila. Pero may mga screenshots ako noon. Sa libo-libo, siguro halos 1 million na yung laman nitong mga files ng aking telepono. But ganun pa man. So, balikan natin yon. May nakasunod ba dito? Mag-comment kayo dyan kung naalala ninyo palangga. Tignan natin kung nakikinig kayo sa ating mga vlog o kung natatandaan ninyo. Right? Naalala nyo yon? Na 150 million ang kinokolekta ng PSG ni Lisa Tanas. Alright, tingnan natin to. Okay. Ni Lisa Tanas, inuutusan niya yung PSG niya na mangolekta ng 150 million a week kay Altenco para para ipagawa sa resort niya. Baka tapos na nga yung resort na yan sa San Fernando, La Union, katabi ng Sunset Beach. Okay? So 150 million a week collected by this PSG, mga kababayan. Yan ang chika boom boom niyan. Alright? So, kung natatandaan ninyo ang istorya ng Okada at ang istorya ng heavy luggage na kinasasangkutan ni Martin Romualdez na nakasulat yan doon sa corporate suit ng tingnan natin. Andito yung company. Okay? Yung okay. Tingnan natin. Asan yung pangalan ng company? Ay, sinulat ko dito sa aking notes. Tingnan natin. Okay. Alright, ito. So, nung July 31, 2023, mga palangga, di ba? Nasangkot yung pangalan ni Tambaloslos Martin Romualdez sa isang kaso na bribery sa United States, dito sa Jamaica, sa Delaware Court. Remember that? Na kung saan nakalagay doon sa corporate suit na yon na si Martin Romualdez, si Tambaloslos, ay nangialam sa family feud or family dispute or tug of war between the father and the son, Father Okada and the son Okada. Okay? Si Tomohiro Okada at saka si Kazuo Okada. Remember that? Na nagkaso ang ito pangalan ng company. Okay? Corporate loss corporate lawsuit of 26 Capital Acquisition Corporation at 26 Capital Holdings. Bakit ko to binalikan ang issue na ito? Kasi dito natin mapagtagdi-tagni na even though nung panahon na yun, hindi natin alam, hindi pa nagsasalita si Attorney Vic actually, ini-expose ko na to sa inyo. So na-confirm lahat dito mga kababayan. I mean, na-confirm halos lahat na in-expose natin. So doon sa heavy luggage na yon, noong July 31 of 2023 nga ay naisama ang pangalan, nasangkot ang pangalan ni Martin Romualdez o Tambaloslos na pinakialaman niya ang dispute ng Okada doon sa management, kung sino ba ang mamumuno ng ang magmamanage. Yun na, napakamahaba yung kaso ng Okada, kung yung tatay ba o yung anak. Alright? So ngayon, mga kababayan, i-ano ko na dito, i-connect na natin dito. Dito, sa page 253, okay, ng book ni Attorney Vic, tignan nyo muna yan. Basahin nyo yan. Only for a year. Okay? Yung only for a year na yan. Yan po ay patungkol sa PAGCOR. Okay? Dahil, naikwento ko na sa inyo the other day, dito sa libro ni Attorney Vic, na sinasabi niya, yung kanyang ordeal, kumbaga yung kanyang hell, para sa akin hell na naging buhay niya sa bangag na gobyerno ni Kuting, na yung PAGCOR, supposedly, ang i-appoint dyan yung Ram Antonio, which is yun ang gusto ni Marcos Jr. Okay? Pero, isang araw, isang pagkakataon, nakita ni Attorney Vic Rodriguez o naabutan niya
sa loob ng opisina niya, ni Marcos Jr. si Michelle Lazaro, okay? At si Tambaloslos na kung saan ay ipinakikiusap ni Tambaloslos at ni Michelle Lazaro na counsel ni Tomohiro Okada. So napag-connect, sabi ko sa inyo habang binabasa ko ito, napag-connect natin. Ipinakiusap ni Tambaloslos at ni Michelle Lazaro na ang i-appoint na lang ay si Altenco. Si Altenco na nag-aakusa sa Duterte at kay Spokes Roque. Okay? Na siya na lang ang i-appoint. Alright? So ngayon, ang sabi nga ni Marcos Jr. dyan, sabi ni Attorney Vic Rodriguez dyan, sa kay, yan na din sa book, boss, nakapangako ka na kay Ram Antonio. Alam na ni Ram Antonio, di ba? Na-i-announce na nga eh. I think, yeah. Nakapangako ka na yung pwesto na yan ay para kay Ram Antonio. But anyway, mga palangga, so during that one time na nakita ni Attorney Vic Rodriguez, etong Michelle Lazaro at si Tambaloslos, ay ipinakikiusap kay Marcos Jr. na i-appoint nga etong si Altenco sa PAGCOR. Kasama itong si Jay Santiago ng PPA. Pero hindi naman sila ka-importante dito. Si Altenco na lang ang pag-uusapan natin, mga kababayan, dahil siya yung nag-aakusa dito sa Duterte at kay sa mataas na gabinete. So, ngayon, itong si Ram Antonio, ayaw nga ni Lisa Tanas doon na ma-appoint as PAGCOR chair. Kasi ang gusto ni Lisa ay si Altenco. So ngayon, ayun, sabi nga dito sa libro ni Attorney Vic, one late afternoon ay pinatawag ni Bangag Jr. si Rodriguez sa kanyang opisina. At yun, nakita niya si Martin Romualdez at si Michelle Lazaro na dating anak ng dating late justice na si Manuel Lolong Lazaro. I don't know, you know Lolong Chugi na yon. So, Anyway, so ngayon mga kababayan, itong si Romualdez at si Lazaro ay hinihingi sa utos ni Lisa Tanas na ipwesto nga itong si Altenco as PAGCOR chair at itong Jun Sanyosa, not si Antonio. Ngayon sabi ni Attorney Vic, sir, nakapangako ka na dun eh. 'Di ba? Alam na nung tao, magti-take na nga ng oath, 'di ba? Ngayon, mga kababayan, ang nangyari doon ay ipinilit. Okay? Ipinilit ni Lisa Tanas at doon sa kwarto na 'yon si Tambaloslos at saka si Michelle Lazaro, okay? Na yung i-appoint ito ngang si Altenco at nakikiusap na 1 year lang kasi may gagawin sila. Pero prior to that, ang sabi ni Attorney Vic, sabi niya, paano si Antonio? Kasi nangako ka na dun, boss eh. 'Di ba? Ganon. So ang sabi ni Kuting, may gagawin lang sila. 1 taon lang. Okay? Pero kanya pa rin, ibigay pa rin niya. Kanya pa rin yun after a year. Para daw kay Antonio, hindi naman nangyari, 'di ba? I-appoint daw, pumayag si Marcos Jr. na i-appoint itong si Altenco, mga kababayan, at si Sanyosa ng 1 taon lang kasi may gagawin sila. Okay? Tandaan nyo, si Michelle Lazaro, ayan na nga pala mga palangga, mamaya ilagay ko yung email ko dyan. Si Michelle Lazaro ay counsel ng ni Tomohiro Okada na kalaban mismo ni Mr. Okada dyan sa pag-manage ng Okada Hotel. Okada Hotel and Casino. So balik tayo doon. Okay? Babalik tayo doon sa issue na nag-file ng case etong 26 Capital Holdings na kung saan doon sa kaso dito sa Delaware ay nakasulat doon sa corporate suit, okay? Sa legal paper, legal na reklamo na, hey, itong si Romualdez ay pinakialaman niya gamit ang pang-aabuso ng power ng Philippine government para paboran ang anak ni Mr. Kazuo Okada na si Tomohiro Okada
sa management nitong Okada, Okada Casino. So ano ang kapalit? So nakalagay doon sa kaso na binigyan nga si Martin Romualdez Tambaluslos ng heavy luggage na punong-puno ng, ang sabi doon sa dokumento, full of item. Ano yung item? Well, pwedeng gold bar, pwede rin polvoron, pwedeng pera. Okay? Hindi kasi nakasulat kung ano yung nakalagay sa luggage, full of item. Pwede rin puno-puno ng diamond o pwede puno-puno ng polvoron. Pero more on pera. Yun ang based dun sa case, more on pera ang description ng full item na yon. Oh. So ngayon, mga kababayan, doon sa reklamo na yon, nakasulat din sa reklamo ng 26 Capital Holdings na pinakialaman, okay, ng presidente, although hindi pinangalanan, sino ba ang presidente ng Pilipinas? They're talking about the Philippine government. Sino ang presidente? Di si Bangag. Okay? Doon sa kanilang complaint, kinireklamo nila na si Presidenteng Bangag at ang mga judges ng Supreme Court, mga kababayan, ay kinasabwat ni Martin Romualdez. Okay? Na nakialam sa dispute nitong Okada nga at tumanggap si Martin Romualdez ng suhol. Mga kababayan, suhol. At based dun sa suit na yon, ang nag-deliver ng suhol na yon ay yung director na si Hajime Tokada ng mother company o parent company sa Tokyo, Japan, which is yung Universal Entertainment Corporation. Okay? So, siya ang nakipag-meet up, si Hajime Tokada nakipag-meet up kay Tambaluslos. Ayon dun sa kaso. Si Tambaluslos nakipag-meet up para tanggapin ang heavy luggage. Okay? So, paano natin na-connect yung nasa libro ni Attorney Vic Rodriguez ng Kingmaker? So, ibig sabihin, mga kababayan, okay, si Tambaluslos at si Lisa Tanas, di ba sabi ko sa inyo may picture ako niyan, na si Lisa nasa Okada, si Altenco, si Inigo, si Bibot Nolan, sino pa ba yung isa dito? Si Michelle Lazaro doon sa kanan, ganito yung pwesto. Ito si Lisa, si Michelle Lazaro, ito si Altenco, kasi long table, sa harap si Bibot Nolan, o di ba? Kahit napaulit-ulit ko to, kabisado ko yung yung setup ni yung seating arrangement nila. Si Inigo at ito si Bibot Nolan. Okay? So ngayon, ano ang relevance dito sa pasabog ni Attorney Vic Rodriguez? Nakiusap, wala tayong kaalam-alam. Bago pa mag-assume si Marcos Jr., nakiusap si Lisa sa utos ni Lisa Tanas, si Tambaluslos at si Michelle Lazaro na counsel nitong ni San Okada o Tomohiro Okada, mga kapapalangga, na may aayusin lang sila. Kung natatandaan ninyo, okay, noong May 31 of 2022, tinake over ni Kazuo Okada at nila Tony Boy Cuangco at nila Dindo Espeleta, yung team nila, mga palangga, tinake over nila ang pamumuno ng Okada sa bisa ng status quo anti-order. Na kung saan, kasi ang haba ng kaso ng mga yan eh. Back in 2017, di ba, napatalsik si Mr. Okada dahil sa mga aligasyon sa kanya. Doon later on, na-clear siya after 2017, 2018, 19, 2021, 2022, nag-issue ang Supreme Court ng status quo anti-order na ibalik na ang pamumuno o pagmamanage, ang chairmanship sa kanya ng Okada Manila kasama yung kanyang mga board members. Okay? Chairman of the board. That was, tignan nyo yung timeline. May 31 po nangyari yung takeover na yon, di ba? Big news yun. Nasa Pilipinas ako noon. Pero I just don't, hindi ako masyado, bisibisihan ako, so hindi ako masyado na-engage dun sa issue na yon. So, May 31 of 2022. So, question. Sa book ni Attorney Vic, bago pa sila umupo,
bago pa umupo si Marcos Jr. o during, wala kasi nakalagay na date ba? Basta, kaumpisa-umpisa pa lang nila, ang utos ni Lisa, i-appoint si Altenco kasi may aayusin lang sila ng 1 year. True enough. Binali nila yon yung utos ng Supreme Court sa pamamagitan ng pag-issue ni Boying Remulla, DOJ, at ni Altenco ng PAGCOR ng resolution. Okay, written opinion yun, mga kababayan, na wala daw visa itong status quo anti-order na yon. Kumbaga, dapat ang opinion ng PAGCOR at ng DOJ ay ibalik dun sa dati, which is yung team ng anak, Tomohiro Okada, at yung counsel niya na sila, Michelle Lazaro. So you connect the dots kung bakit nakiusap o bakit pinupush ni Lisa Tanas, ni Tambaloslos, si Altenco. Kaya kung meron dito dapat imbestigahan sa PAGCOR, kung di yan si Altenco, si Lisa, at saka si Tambaloslos. Dahil sabi ko nga, yung letratong hawak ko na hindi ko nga pwede pakita sa inyo, baka gurgurin yung nandoon. Nandoon pa kasi sa Okada yun eh. Yun na, baka patayin nila. Baka gurgurin nila yung ang taong nandoon. Hindi naman yung puting ahas natin. Okay? Pero baka madama yun. So, eto po yung gobyerno. Ito po yung bangag na, bangag na gobyernong ito. So, nakalagay yan sa international media. I mean, naiulat yan at parang dinedba nga ng mainstream media yun, di ba? Na-mention itong mga usapan na ito na si Martin Romualdez ay tumanggap ng heavy luggage at nakialam doon sa kanilang top secret email. 'Di ba? Kasi yung mga corporate, mga board members, mga chairman, syempre mga confidential chuchu yan, 'di ba? Nakalagay pa doon, mga palangga, sa reklamo nila sa Delaware Court na si Martin Romualdez ay si Tambaloslos ay inimpluwensyahan nga yung mga Supreme Court justices. Di ba sinabi ko sa inyo yan, tinakot ni Tambaloslos, ayon sa ating informante, ayon sa puting ahas, na kailangan pumabor, okay, sa kanyang kagustuhan ang desisyon ng Korte Suprema na ibigay ang pamumuno o pamamahala sa Okada. Ayan nakalagay dito sa report sa corporate suit nila sa Delaware. At yun ay isinasalaysay through dun sa email. Okay? Top secret email na yon, mga kababayan. So talagang hegemonyo itong gobyernong ito. Diba? Mina ni obra nila, mga palangga, ang mga desisyon ng korte sa pamamagitan ng pag-abuso ng kapangyarihan katulad ni Altenco, mga palangga. Diba? So, sino ang sindikato? E di ang gobyerno ninyong bangag. Diba? Dahil kinausap ang Supreme Court. Binanggit si bangag na inimpluwensyahan. Nakalagay sa book ni Attorney Vic Rodriguez na pumayag si Marcos Jr. na i-appoint si Altenco kasi may gagawin lang sila for a year. Diba? Dahil dun sa email, nakasulat dito sa email nila, sa report nila, na 3 days ba nagstay itong pangalan nito? Itong, sino pangalan nito nag-deliver ng pera? Okay? Okay, yung Sato Nabuki, okay, from Japan, siya yung nag-deliver ng heavy luggage papunta kay Tambaloslos. Okay? Yun yung bribe, mga palangga. Dahil nga sa kaswapangan, sa wala non-stop na pangangamkam ng jutang ginimis na gobyernong ito, pati yung mga foreign investors ay atras talaga sa Pilipinas. Kung ang katulad ng inyong speaker, Tambaloslos, ang inyong presidenteng bangag ay pinakikialaman ang mga negosyante na magnenegosyo, magbibigay ng mga opportunities sa Pilipino. Mag-create ng jobs. Pero ginigipit nila dahil sa kanilang vested interest, mga kababayan. Ganon kawalang hiya ang gobyerno
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!